Isang mapagpala at magandang umaga po ng Sabat sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang pag-iingat po sa atin sa buong linggo at sa kanyang patuloy po na gabay sa atin sa araw ng Sabat po na ito, na muli po tayong nakikinig sa kanyang mga salita at na-feed naman po ang ating spiritual na aspect. And salamat din po sa nag-alay ng kanta na may pamagat po na ang mga pagsulay. And ang ating pag-aaralan po ngayon ay connected sa inawit po ng ating kapatiran and also sa ating topic kaninang umaga sa Sabbath School. So, may pamagat po ito na the discipline behind our trials. So, sa kabila po ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan ay dinidisiplina po tayo. So, paano ba tayo dinidisiplina ng Panginoon sa mga pagsubok na ating dinadanas o ating kinakarap sa ating buhay? So, alam po natin na ang bawat isa sa atin ay madalas ang response natin doon sa pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon ay curse yun sa atin. Or sometimes, tinitingnan natin na hindi tayo mahal ng Panginoon, kung kaya dinadanas natin ang mga pagsubok, kung kaya nakakaranas tayo ng mga paghihirap. Pero dito po, pinapakita na yung trials pala na yun ay isang pagdisiplina sa atin. So, ano po ba ang behind pa doon sa mga trials na iyon? So, minsan din sa ating buhay ay kung paano tayo mag-react doon sa mga pagsubok ay madalas, di ba po, negative talaga yung reaction natin. And sometimes, nag-murmur tayo doon sa mga pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon. Sometimes, nagrereklamo tayo na, bakit na naman, ito na naman, may pagsubok na naman akong dinadanas, may pagsubok na naman akong kinakaharap. And sometimes ito yung dahilan kung bakit nawawala nawawala yung faith natin sa Panginoon. And sometimes din ito din yung dahilan kung bakit hindi natin nakikita yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. At ngayon po sa pagpapatuloy ng ating study. So sabi dito, trials are not signs of abandonment, but of divine favor. So, ang trials po pala o ang pagsubok ay hindi sinyales ng pag-abandona ng Panginoon sa atin. Bagkos ito po ay pabor ng banal na kapangyarihan sa atin. So, sabi po dito, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. So yan po ay matatagpuan sa Hebrews chapter 12 verse 6. So kung kaya minsan napapatanong tayo sa ating mga sarili kung ano yung mga dahilan ng mga pagsubok. Pero sabi nga po dito na trials are not signs of abandonment but of divine favor. So ang mga pagsubok po ay hindi sinyalis ng pag-abandona sa atin ng Panginoon. Bagkos ipinapakita niya yung kanyang pabor sa atin. At pinapakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Ibig sabihin po, may pakialam yung Panginoon sa atin. Tulad ng sinabi dito sa Hebrews 12 verse 6 na doon sa mga taong mahal ng Panginoon ay kanya itong sinusubok. At madalas matindi po ang pagsubok, di ba, bilang mga Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon. So, may mga tao na nagsasabi na minsan, naniniwala naman ako sa Panginoon, pero naglilingkod naman ako sa Kanya, nagiging faithful naman ako. Pero bakit napakatindi yung mga pagsubok na ibinibigay niya sa akin? So, ito po yung sagot sa atin. Kaya kung may katanungan sa ating mga puso, sa ating isipan, na ganun minsan, ay huwag po tayong mag-alala o huwag tayong maglumihanan dahil palatandaan po yun ng pagmamahal sa atin, ng Panginoon, palatandaan po yun ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. At yun yung pamamaraan niya para tayo ay mahubog at madisiplina. So, sabi dito, why God allows trials? So, bakit ba pinapahintulutan ng Panginoon yung mga pagsubok? Sa tingin niyo po, ano po ang reason or dahilan ng Panginoon kung bakit kinakaharap natin minsan matinding pagsubok? Minsan yung kapatiran natin ay hindi naman ganun kabigat yung pagsubok na dinadaanan niya kaysa sa atin. At minsan napapa-question po, di ba tayo, na bakit si kapatid ay mas
ako mas masunurin ako sa kanya, tapos siya mas pasaway. Pero bakit mas matindi pa yung pinagdadaanan ko na pagsubok? So dito po, minsan napapatanong tayo. At isa din po itong katanungan na, bakit ba inaalaw ng Panginoon yung mga pagsubok na iyon? So sabi dito, unang-una, to discipline and purify. So una-una po ay para disiplinahin tayo at ma-purify tayo. Minsan po, di ba, yung madalas na pagsubok sa atin is yung mga nakakasama natin. Yung madalas na nakakasama natin nasa paligid natin. So minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, at minsan nagli-lead yun sa samaan ng loob. Kaya minsan nire-reveal din ng Panginoon kung ano yung dapat na gawin natin. At sa pamamaraan na ito ay madidisiplina tayo and ma-purify yung character natin. Kasi alam po natin na 'di ba, yung pagsubok ay nagbibigay siya ng patience sa atin, pagtitiwala. Tulad na lamang ng ating napag-aralan kaninang umaga sa ating Sabbath School na napakahalaga na amidst doon sa mga persecution, mga trials na ating hinaharap, yung tiwala natin sa Panginoon ay nandun. So ibig sabihin lang po na ang trials or ang pagsubok ay dinidisiplina tayo ng Panginoon at pinopurify tayo. Ibig sabihin, kapag walang pagsubok, hindi tayo ma-refine or hindi tayo ma-purify. So, di ba parang isang bata po na kapag simula pagkabata niya, hindi po siya nadisiplina ng magulang, hindi nakaranas ng palo, hindi nakaranas ng galit o kung ano man na punishment. Kapag nagkakasala, parang wala lang, hindi sinusubok. Paglaki niya, ano yung magiging asal niya o ano yung magiging uh, kahinatnan noon na isang anak. Di ba po isang pasaway? So ganun, hindi ganun ang nais ng Panginoon sa atin. Kung kaya nung pumasok tayo sa ating faith na ito, sa pananampalatayang ito, sinusubok tayo ng Panginoon, dinidisiplina tayo para ma-purify po ang ating mga character. At sabi nga dito, trials and obstacles are the Lord's chosen methods of discipline. Sabi dito from the Ministry of Healing, page 471, paragraph 2, the fact that we are called upon to endure trial shows that the Lord Jesus sees in us something precious which He desires to develop. So, ibig sabihin po, na kung bakit nag-i-endure tayo, nagtitiis tayo sa mga pagsubok, ay dahil may nakita ang Panginoon sa atin na special, precious, na dinidesire niya na ma-develop pa natin. So nakikita minsan ng Panginoon na ito potential ito sa gawain ko. Ngunit may mga weaknesses tayo kung kaya pinahayaan niya tayo na makaranas ng mga pagsubok para ma-purify at matanggal yung mga karakter na hindi kaaya-aya sa atin. So sabi dito sa kasunod, if He saw in us nothing whereby He might glorify His name, He would not spend time in refining us. So kung walang nakikita ang Panginoon sa atin na makapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, hindi mag-aaksaya ng panahon ng Panginoon sa atin para i-refine tayo. So, ibig sabihin, kapag parang yung buhay natin ay chill-chill lang or at ease lang tayo, paano tayo ma-refine? Paano tayo ma-purify? Paano makikita yung ating defects of character? So, by experiencing trials, ito po yung disiplina na ginagawa ng Panginoon sa atin para ma-aim natin yung perfection of character. At sabi niya dito, He does not cast worthless stones into His furnace. It is valuable ore that He refines. So ngayon po, di ba, parang isang malaking encouragement sa atin na itong passage na ito na hindi pala nag-aaksaya ng panahon sa atin sa mga, hindi nag-aaksaya ang Panginoon sa bagay na walang kabuluhan, na hindi niya nakikitaan ng potential, na parang wala lang. So sabi niya na it is valuable ore that He refines. The blacksmith puts the iron and steel into the fire that he may know what manner of metal they are. The Lord allows His chosen ones to be placed in the furnace of affliction to prove what temper they are of and whether they can be fashioned for His work. So ito pala po yung nagiging isang dahilan kung bakit tayo sinusubok ng Panginoon. Para makita niya kung tayo ba talaga ay maaasahan niya sa kanyang gawain. At pakatandaan po natin na hindi po magbibigay ng pagsubok ang Panginoon sa atin ng walang dahilan. Ang lahat po ng pagsubok na ating dinadanas
ay parating may rason at may dahilan. So sabi dito, to reveal that to reveal character and correct faults. So, isa din sa dahilan kung bakit inaalaw ng Panginoon yung pagsubok ay para ma-reveal yung ating character and yung ating mga pagkakamali. Di ba minsan, pag nasa mahirap tayo na sitwasyon, ano pong ginagawa natin? Minsan, kapag parang tayo yung agrabyado, sinusubok tayo, ay naghahanap tayo ng tao na ah, masisisi doon sa isang sitwasyon na yon. Na instead na tayo yung intindihin natin kung bakit nangyari yung bagay na yon. And sa pamamagitan ng trials, nare-reveal yung character natin. Nakikita yung mga defects of character natin, kung paano tayo mag-react. Sometimes kung, di ba, pinipersecute tayo ng ating kapatiran, minsan ang reaction natin ay very negative. Especially if against sila doon sa iniisip natin or sa kung ano yung pinapaliwanag natin sa kanila. So, nare-reveal po yung ating character. And sometimes naman, doon sa pagsubok na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ang reaction natin doon ay titigil na lang or mag-quit na lang or hindi na tayo magpapatuloy kasi parang wala namang silbi yung pagsisilbi natin sa Panginoon. So, nare-reveal kung anong tunay na ugali meron tayo. Kasi kapag ka at is yung buhay natin, parang wala lang naman kabutihan, di ba, ang nakikita sa'yo. Tulad na lang po na kapag ang isang kaibigan mo ay kasundo mo parate, di ba hindi kayo parang yung kaibigan mo yun, tahimik lang din, hindi ka hindi ka sinasaway. So, good talaga yung good talaga yung relationship nyo. So, walang away, hindi kayo magkakagulo. Pero kapag ka hindi mo kaunawa yung taong kasama mo, nare-reveal yung character mo. Nakikita kung gaano ka kagalitin, nakikita kung gaano ka ka-impatient, nakikita kung gaano ka uh, yung walang kindness. So, minsan, di ba, napakahirap po sa sitwasyon na iyon. Lalo na po siguro sa mag-asawa kasi yun po yung parati nila na sinasabi na, di ba kapag mag-asawa na kayo, parati yung kasama ang isa't isa, parang naging enemy, best friend, yun na din yung isa. So, nare-reveal, alam na nyo na yung karakter ng bawat isa, nare-reveal, lalong-lalo na sa pagsubok, nare-reveal yung karakter natin at yung mga pagkakamali natin. But eventually, pinapakita ng Panginoon saan banda tayo nagkakamali. So sabi po dito sa Ministry of Healing, 471, paragraph 1, trials and obstacles are the Lord's chosen methods of discipline and His appointed conditions of success. He who reads the hearts of men knows their characters better than they themselves know them. So tayo po na mga tao ay mas alam pa ng Panginoon yung character natin kaysa sa ating sarili. Kaya minsan, di ba, alam ko na yung sarili ko. Pero hindi, mas kilala tayo ng Panginoon na ating pinaglilingkuran. Kasi, di ba, may mga tao minsan na sinasabi nila na, dito ko natuklasan na may ganito pala ako na pag-uugali nung nilagay sila sa isang sitwasyon na napakahirap. So, kaya dito, sinasabi ng Panginoon na mas alam ko kayo kasi, di ba, siya yung naglikha sa atin. So, alam niya kung ano nasa puso natin, ano ang nasa isip natin. So, sabi dito na, He sees that some have powers and susceptibilities which, rightly directed, might be used in the advancement of His work. In His providence, He brings these persons into different positions and varied circumstances that they may discover in their character the defects which have been concealed from their own knowledge. He gives them opportunity to correct their defects and to fit themselves for His service. Often, He permits the fires of affliction to assail them that they may be purified. So ito po yung pakatandaan natin. At isang halimbawa ko dito, di ba, si Peter. Nung panahon na unang-una, sabi niya talaga hindi niya i-deny ang Panginoon. Nakailang sabi talaga siya noon, hindi niya i-deny. Pero nung nilagay na sa harap niya yung isang pagsubok, ano pong nangyari? Di ba naging kabaliktaran yung sinabi niya doon sa kanyang ginawa? Dininay niya ang Panginoon. At yun sa panahon na yun, na-reveal yung character ni Peter. And nakita kung ano yung pagkakamali niya. But amidst doon sa pagkakamali niya, nakita ba ng Panginoon na may potential si Peter? Nakita ng Panginoon na magagamit siya sa gawain. Kung kaya nagkaroon ng repentance si Peter, ay ginamit siya ng Panginoon para i-feed yung kanyang flock. So ganun po yun sa atin bilang mga Kristiyano na sinusubok ng Panginoon. Hindi man kaaya-aya minsan na parang may isang sitwasyon po sa akin na during the training na parang nasabi ko po na
parang pumunta ka lang sa isang training na para i-reveal yung mga kasamaan ng ugali mo at nakakaya naman po talaga. Pero part po pala yun ng process ng Panginoon or disiplina ng Panginoon, yung mga trials na yun at yung pag-reveal ng character natin para mas mag-purify po ang ating mga pag-uugali at mas maging effective tayo na manggagawa ng ating Panginoon. So sabi dito, the next one is to prepare us for service. So, para ihanda, inaalaw din ng Panginoon yung mga pagsubok or trials para ihanda tayo sa kanyang mas greater responsibility. So, sabi dito, from the Patriarchs and Prophets, 218, paragraph 2, at the first, Joseph was treated with great severity by his jailers. The psalmist says, his feet they hurt with fetters. He was laid in chains of iron until the time that his word came to pass. The word of the Lord tried him. But Joseph's real character shines out even in the darkness of the dungeon. So dito makikita po natin na do hindi lahat ng mga tao, pag nilagay sa sitwasyon ni Joseph, is the same yung reaction at the same yung character na ipinapakita. Pero pinapakita dito na dapat kung ano yung character, yung example ni Joseph, ay ganun yung ipakita natin na character. At sabi niya po sa kasunod, he held fast his faith and patience. His years of faithful service had been most cruelly repaid. Yet this did not render him morose or distrustful. So sa kabila ng pagsubok na dinanas ni Joseph, alam po natin, di ba, na mismong kapatid mo, pamilya mo yung magbe-betray sa'yo, ibebenta ka, ano po kaya yung mararanasan natin? Di ba kahit kaibigan lang natin minsan yung magbe-betray sa atin, parang sabihin mo na, anong klaseng kaibigan ka? Di ba? Ganun yung nasa isip natin. Yung reaction natin doon sa trials na yun, sa pagsubok na yun, is very worst. At sa sitwasyon po ni Joseph, di ba mas may karapatan siya na parang magsumbat, magreklamo, pero dito po sinabi na but Joseph's real character shines out. So ang totoong character po talaga ni Joseph ay talagang nananampalataya siya sa Panginoon. May pag-ibig siya, may pag-unawa siya. And sa kabila ng pagsubok na kanyang dinanas, ay mas shine out siya. So, ganun din po ba tayo na pagdating ng panahon na tayo ay sinusubok, ay mas mag-shine out tayo, mas makita natin yung will ng Panginoon kaysa dun sa pagrereklamo or murmurings natin. So, mostly nga po sa atin ay walang character na tulad ni Joseph or ng ating Panginoong Jesus. But some of us naman po ay may faithfulness doon sa Panginoon na amid sa trials ay nagagawa pa rin na magpasalamat at mas ipakita yung kabutihan. He had the peace that comes from conscious innocence, and he trusted his case with God. He did not brood upon his own wrongs, but forgot his sorrow in trying to lighten the sorrows of others. So kaya po ba natin itong gawin na kapag may kinakaharap tayong pagsubok, ay mas piliin nating wag na lang isipin yung pagsubok natin dahil yung kapatid din natin ay may dinadanas din na pagsubok. Kaya ba nating isantabi yung ating pighati or yung ating problema para i-comfort or bigyan ng aliw yung tao na nasa harap natin or nasa paligid natin, just like Joseph, na sinantabi niya yung feelings niya, yung emotion niya, yung problema niya, para yung tao na nasa paligid niya ay ma-address niya din yung kanilang pangangailangan kasi nakikita niya na mas kailangan ng mga tao na yon. So sabi dito na he found the work to do even in the prison. So sometimes wala tayo sa kulungan, pero mahirap pa rin sa atin gumawa or humanap ng paraan para makapagbahagi ng salita ng Panginoon. So si Joseph po ay kahit na nasa prisuhan siya, ay nagawa niya pa rin magsilbi sa Panginoon. God was preparing him in the school of affliction for greater usefulness, and he did not refuse the needful discipline. In the prison, witnessing the result of oppression and tyranny and the effects of crime, he learned lessons of justice, sympathy, and mercy that prepared him to exercise power with wisdom and compassion. So kung bakit dinanas ang lahat ng yun kay Joseph, di ba po sa dulo ng kanyang kwento, ay napaka-inspiring dahil may greater responsibilities na ipinagkaloob sa kanya ang Panginoon. Kung bakit ang dahilan ng kanyang mga trials ay kung bakit kailangan niyang pagdaanan yung mga trials na yun ay dahil mas malaki ang kanyang gagampanan na
responsibilities. So minsan sa atin, nagko-question tayo. Pero inihanda tayo ng Panginoon doon sa greater responsibilities. Kaya hindi pwedeng bibigyan tayo ng greater responsibilities without going through a lot of parang, di ba, discipline, uh, trials, just like yung mga armies, di ba? Bago sila, yung mga athlete, bago nila makamit yung success, bago sila maging victorious, kailangan muna nila mag-undergo ng training, matinding training mo, di ba, yung ginagawa nila? So, ganun din po sa atin na ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng ating kinakaharap sa araw-araw ay parte po yan ng pagmold sa atin ng Panginoon para sa ikaluwalhati niya at sa mas greater responsibility na ating kinakaharap. So, ibig sabihin lang po, hinahanda po tayo ng Panginoon sa mas mataas na responsibilidad na ating gagampanan. So, sabi dito, what should we do during trial? So, ano ba ang dapat nating gawin sa panahon na tayo ay sinusubok? So, tayo ba ay susuko na lang? Tayo ba ay hindi na mananampalataya? Or tayo ba ay magpapatuloy? So, yung mga katanungan po na yan ay sa atin lang. Nasa atin po ang sagot. So, dito, pero gusto po natin na isagutin ito sa positive na pamaraan. So, sabi dito, yield to God's molding process. So, ang kailangan po natin is yield or surrender yung ating sarili sa Panginoon. But sometimes, di ba, pag nasa difficult situation tayo, ay parang ang sarap yung parang mag-murmur, parang ang dami mong reklamo sa buhay, ang dami mong sinasabi. Ako po talaga, parang minsan ganun talaga yung parang reaction ko doon sa situation. Parang hindi ko siya usually naiintindihan. Kaya yun yung dapat pa na i-polish na kung paano tayo mag-react doon sa process ng purification ng Panginoon sa atin, doon sa mga trials, doon sa pagdisiplina niya sa atin. So, sabi dito na we are not to try to do the work of the potter. Our part is to yield ourselves. So, ang parte lang po natin ay i-submit at i-yield yung ating sarili sa Kanya. Hindi po natin gawain na i-mold yung ating sarili. Kaya minsan, di ba, sinasabi natin na napakahirap po i-overcome yung ating kahinaan, yung ating weaknesses. Because hindi naman po natin gawain yung pag-mold. Gawain po yun ng work of the potter po yun. Hindi po yun natin gawain. Ang kinakailangan po natin gawin ay mag-submit at i-surrender. Pero minsan po, mahirap mag-submit, mahirap mag-surrender. Kasi nga, mas nauna yung ating pagrereklamo kaysa doon sa panalangin. Kaya mahirap minsan panagumpayan yung pagsubok dahil puro tayo, mas madami yung reklamo kaysa sa prayer natin at sa pagsabit sa Panginoon. So sabi dito, the potter takes the clay and molds it according to his will. He kneads it and works it. He tears it apart and presses it together. He wets it and then dries it. He lets it lie for a while without touching it. When it is perfectly pliable, he continues the work of making of it a vessel. He forms it into shape and then the wheel trims and polishes it. He dries it in the sand and bakes it in the oven. Thus, it becomes a vessel fit for use. So the great master worker desires to mold and fashion us. And as the clay is in the hands of the potter, so are we to be in his hand. So parang isa po tayong clay na hinuhulma, na wala tayong gawin, kundi hayaan mo lang yung nanguhulma sa'yo kung paano niya ikaw ihulma. Di ba? Ang iba, di ba may iba't ibang design po yung tawag yung clay pot, iba't iba siyang design. Depende sa kung ano yung gusto ng patterns. So kaya kinakailangan sa atin, ganun din tayo, just yield and submit doon sa molding process ng ating Panginoon. And sabi niya, we are not to try to do the work of the potter. Our part is to yield ourselves to be molded by the master worker. Pero madalas po, di ba, sa atin, gumagawa tayo ng way natin, paano tayo. Kaya minsan madalas natin sinasabi, hindi ko talaga kaya, nahihirapan talaga ako, kasi ganito na yung ugali ko, ganito na talaga. Dahil tayo mismo yung gumagawa ng paraan, hindi natin hinahayaan ng Panginoon, hindi natin sinusurrender, or ginigild yung sarili natin doon sa molding process ng Panginoon. So sa next po, sabi niya, accept God's choice of work and place. So madalas, napapatanong tayo, bakit nasa ganitong sitwasyon tayo? Bakit nasa ganitong lugar tayo?
Bakit tayo dito nilagay ng Panginoon? Minsan sinisisi natin yung mga tao na inutusan ng Panginoon, bakit tayo nilagay sa ganun na sitwasyon. Pero sabi niya, accept God's choice of work and place. Let us remember, it is to be accepted as God's choice for us. Parang iisipin mo, di ba po, na negative kasi parang ayoko naman gawin yun. So, ibig sabihin dito, hindi ka gagawa ng sarili mong kalooban. Hayaan mo ang kalooban ng Panginoon. Kasi di ba sabi natin kanina, tayo ay hayaan natin or i-surrender or yield natin yung sarili natin doon sa pattern. Sa lumilikha, sa may gawa, sa may lalang. So sabi dito, let us remember that while the work we have to do may not be our choice, it is to be accepted as God's choice. So ano pong sabi? Minsan sinisip natin na yung ginagawa natin ay hindi na natin choice. Di ba? Minsan napipilitan tayo na gumawa sa bagay na yun. Minsan pilit lang talaga. Kasi ito yung inutos, ito yung sinabi eh. Pero sabi dito, kailangan natin tanggapin na ito yung pinili ng Panginoon para sa atin. Dahil part po yun ng molding process at pagdisiplina sa atin. Sabi dito, whether pleasing or unpleasing, we are to do the duty that lies nearest. Madalas po unpleasing, di ba, kung saan tayo nilalagay ng Panginoon. Ayaw naman talaga natin yung paraan ng Panginoon. Madalas. Ayaw natin yung sitwasyon natin. Pero sabi niya dito, whether pleasing or unpleasing, we are to do the duty that lies nearest. Sometimes kasi po, di ba, namimili tayo ng gagawin natin kung ano yung pinakamadali, yun yung gagawin natin. Or yung mahirap gawin ay hinahayaan na lang natin sa iba. Just like yung mga chores, di ba, sa bahay na parang pipiliin mo yung paghuhugas ng plato, mas magaan yung paghuhugas ng plato kaysa sa paglalaba, maliban kung may washing machine. Di ba? Mas piliin mo yung pinakamagaan na trabaho. Pero hindi ganun sa gawain ng Panginoon. Ang gusto niya, whether gusto mo yan o hindi, gustuhin mo. Dahil yan yung duty na ipinagkaloob niya sa'yo. Yan yung duty na ibinigay niya sa atin. So, kailangan lamang na mag-submit tayo at isurrender sa Panginoon. And the moment na parang ayaw natin gawin yung bagay na yun, yun yung pinaka-moment na hilingin natin sa Panginoon na gustuhin gawin yung bagay na yun. So sabi dito, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. So kung ano man po ang kaya natin gawin, ay gawin po natin. At huwag po tayong mamimili ng ating gawin. At hindi lang yung bastang gumagawa ka lang, importante ginawa mo na. Hindi po gano'n ang gawain ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na yung paggawa natin ay yung pinaka-best natin. Kasi usually, di ba, gusto nating madaliin yung gawain. So, sa gawain po ng Panginoon ay walang shortcut. Lahat po ay mag-undergo tayo ng napakaraming trials. Kaya, ang kailangan po natin ay submission po doon sa Panginoon. So, sabi din po dito, do the duty that lies nearest. If the Lord desires us to bear a message to Nineveh, it will not be as pleasing to him for us to go to Joppa or to Capernaum. He has reasons for sending us to the place toward which our feet have been directed. At that very place, there may be someone in need of the help we can give. He who sent Philip to the Ethiopian counselor, Peter to the Roman centurion, and the little Israelitish maiden to the help of Naaman, the Syrian captain, sends men and women and youth today as his representatives to those in need of divine help and guidance. So, di ba sabi ko po kanina na minsan mahirap i-accept kung saan ka nilagay ng Panginoon. Pero sabi dito, kung tulad ng kwento ni Jonah, na doon siya pinapunta sa Nineveh, pero ibang daan yung pinuntahan niya, iba yung gusto niya. Madalas ganito po tayo, na ito yung gusto ng Panginoon sa atin, pero gumagawa tayo ng paraan niya, ibahin talaga natin yung daan na dadaanan natin. Kung kaya, most of the time, ay nafe-fail tayo at nadi-discourage tayo sa ating buhay. So, ang Panginoon po ay may reason kung bakit tayo pinapadala sa isang lugar or bakit tayo pinapadala sa isang sitwasyon. And that is part of His molding and His plan to us. Tulad ng sabi ko po kanina na for the greater responsibilities. So kung hindi po tayo mag-yield, magsasubmit sa Panginoon, how can be an effective missionary? Paano po tayo magiging isang halimbawa kapag tayo ay mag-lead na ng mga flock? So sabi din po, fourth,
Rejoice in the privilege of partaking in Christ's sufferings. Pero parang hindi naman po, di ba tayo nagre-rejoice kapag sinusubok yung ating faith? Usually ay nagmumurmur tayo, nalulungkot tayo, at madalas po ay nawawala yung faith natin sa Panginoon. Nakakalimutan natin yung pangako niya. Nakakalimutan natin na ah, nakakalimutan nating magtiwala sa Kanya. Hindi tayo nagiging partakers nung suffering ni Christ. Minsan 'di ba parang ganun din yung parang sa isang bahay, parang yung mga gawain doon, imbis na tulong ka para mapagaan yung gawain sa isang bahay, ang nangyayari, hindi ka tutulong kasi nga nakakapagod. Ayaw mong mag-share, ayaw mong ah mag parang ayaw mong partakers ka doon sa suffering ng iyong kapatid. Minsan, di ba, pag yung isang kapatid natin nagsasuffer, parang natutuwa pa tayo. Minsan, kapag nagsasuffer yung tao, parang hindi tayo marunong dumamay. Minsan, mas pinapagbigatan pa natin yung kanilang gawain. So, hindi po ganun yung ugali natin bilang Kristiyano. Kinakailangan na mag-privilege po natin na maging partakers ng suffering ni Christ. Kung ano yung pinagdaanan niya, ano yung mga persecution na pinagdaanan niya, ay mapagdadaanan din natin. Kung kaya expected po natin na marami pang haharapin tayo na pagsubok. At dapat po tayong matuwa at hindi malungkot. Dahil ibig sabihin lang po niyan ay kabahagi tayo sa gawain ng Panginoon. Kapag hindi tayo sinusubok, pag hindi tayo naging partakers ng sufferings ni Christ, hindi naman po tayo dumadanas ng sakit, di ba? Hindi naman po tayo dumadanas ng persecution. Hindi naman po tayo dumadanas ng yung character mo nalalabas. Parang minsan parang gusto mo na lang sumuko. Pero sabi ba dito, but rejoice in as much as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. So yan po ay makikita sa 1 Peter 4 verse 13. So what discipline should we have? Ano po ba yung mga disiplina na dapat magkaroon tayo? Submission to God's will. Ito po yung pinakauna dapat. Kapag nasa pagsubok tayo, ay tinatry tayo, tinetest tayo ng Panginoon, submit sa Kanya without murmurings. Dapat yung first step na hinaharap natin yung trials, isuko natin agad sa Panginoon, kneel and pray, and submit everything to Him. But pinakauna nating ginagawa pag sinusubok tayo, nagrereklamo po di ba tayo? Hindi po tayo nagsasubmit doon sa will ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. So ito pong sinabi na ito ni Kristo, di ba parang masyadong mabigat yung pinakamabigat na pinagdaanan ito ni Kristo sa kanyang buhay nung siya po ay nandito sa mundo. Pero even na nasa pinakamahirap na sitwasyon si Kristo, kaya po ba natin na kahit nasa kamatayan na tayo, nasa mahirap na sitwasyon na hindi na natin maisip kung gaano kahirap, yun na siguro yung pinakamahirap, kaya pa rin ba nating sabihin na not my will but thine be done? Kaya pa rin po ba nating sabihin? Pero di ba hindi po? Kasi minsan gumagawa tayo ng paraan natin, sariling kaparaanan natin, at hindi na tayo nagsasubmit, hindi tayo nagsusurrender ng will natin doon sa Panginoon. Hindi natin sinusuko yung ating sarili sa Kanya. At gumagawa tayo ng sarili nating paraan. Kung kaya madalas tayo ay napifail, tayo ay nadi-discourage. Second one, patience in the process. Maano po ba? Matagal po ba ang process ng Panginoon? Hindi naman po madali di ba? Lahat po ay nangangailangan ng patience sa process po na ito ng pag-mold ng Panginoon at pagdisiplina. Di ba ang isang bata, bago matutong magsulat, bago matuto magbasa, napakahirap, kailangan mo pang paluin, kailangan mo pang minsan idikdik sa utak niya para lang matuto. So, pero patience in the process. Kailangan ng pasensya sa proseso. So, sabi dito sa Job 23 verse 10, but He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. So, isa din ito sa napakagandang storya sa Bible, yung story po ni Job na kahit na nandun siya sa sitwasyon na yun, na napakahirap din, na nawala na sa kanya ang lahat, nagkaroon na nga siya ng sakit, nawala pa sa kanya ang lahat. Pero paano mo magagawa na sabihin mo ito at maniwala pa rin sa Panginoon? No? Na sabi niya, when He had tried me, I shall come forth as God. Alam niya na kapag sinusubok siya ng Panginoon,
mapupurify siya, and he will turn into gold. Parang yung proseso ng na gold na kailangan muna ng maraming pagsubok bago siya maging gold. So ganun din po yun sa atin. So sana magkaroon tayo ng ugali ni Job kung paano tayo mag-response doon sa pagsubok. The purification of the people of God cannot be accomplished without their suffering. So ito po yung pakatandaan natin. Yung purification po ng ating mga ugali, ng ating character, ay hindi po natin yun makakamit. Yung aim po natin na uh, Christ-like character, ay hindi po natin yun makakamit without experiencing trials. Kinakailangan natin mag-go through a lot of trials, a lot of suffering, a lot of temptations that needs to overcome para makamit po natin yung aim natin na perfection of character. Sabi po dito na God permits the fires of affliction to consume the dross, to separate the worthless from the valuable, and let the pure metal shine forth. So ito pala ang isang dahilan ng Panginoon at ito yung proseso niya para i-separate yung worthless doon sa valuable. Just like hiniwalay niya yung light and darkness. Ganon din sa atin. Kaya mas magalak tayo kung sinusubok tayo. Ibig sabihin nun, may value tayo sa harap ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng halaga. Tinitingnan niya na tayo ay magagamit sa kanyang gawain kung bakit tayo ay sinusubok. Sabi dito na He passes us from one fire to another, testing our true worth. If we cannot bear these trials, what will we do in the time of trouble? Di ba po, isang malaking parang sampal sa atin na kung hindi mo nabe-bear yung mga konting bagay, yung konting pagsubok sa buhay mo, paano ka makaka-withstand? How can you withstand in time of trouble? Kung sa maliliit na pagsubok, maliit na mga problema, hindi mo kayang malagpasan, hindi mo kayang harapin, hindi mo kayang mag-build sa Panginoon. Nag-expect pa rin po ba tayo na makastand tayo sa time of trouble? Kung ngayon pa lang ay hindi na natin napapanagumpayan yung maliliit na bagay. So sabi dito, if prosperity or adversity discover falseness, pride, or selfishness in our hearts, what shall we do when God tries every man's work as by fire and lays bare the secrets of all hearts? So, parang ito po ay isang kasagutan din po sa akin kasi before parang nagtatanong ako kasi parang napunta ako sa isang lugar na parang lahat ng mga defects of character ko, parang nakikita na nila. So, sabi ko, ano ba, parang pinupunta lang ako dito para malaman na ganito yung ugali ko, ganyan, parang napapahiya ka. Pero, ito pala yung kasagutan kasi nire-reveal yun ng Panginoon para makita natin. At the moment na makita natin yun, kinakailangan natin ng submission and surrender doon sa Panginoon para maging effective po tayo na kanyang manggagawa. Kasi unless na hindi tayo matututo, paulit-ulit tayong nilalagay ng Panginoon sa isang pagsubok na paulit-ulit nating nararanasan. Minsan nakakapagod, parati na lang ganito, Panginoon, bakit nung nakaraan, ganito din ang tinubo ko ngayon, ito na naman. Bakit po? Di ba? Kasi hindi pa rin tayo natututo at hindi tayo nagsusurrender sa Kanya, hindi tayo nagsusubmit sa Kanya. Kaya paulit-ulit tayong nilalagay sa isang sitwasyon dahil hindi tayo nagkakaroon ng learnings. So sabi po sa next, faithfulness in small duties. So gaano po ba tayo faithful sa mga maliliit na mga duties? Di ba kahit ang paghuhugas ng plato, parang hindi natin yun tinitingnan na duty, ay parang ang tingin natin yun parang wala lang eh. Di ba? Paglilinis or anumang mga bagay na mga maliliit. So sabi dito, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. So kung ngayon po, di ba sabi kanina, sa maliliit na pagsubok, pag hindi ka napagkatiwalaan, hindi mo napagnagumpayan, paano pa kaya sa mga malalaking pagsubok? At kung hindi ka napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, paano ka pagkakatiwalaan sa sa mas malaking na bagay? So ibig sabihin, kapag yung mga maliliit na responsibilities and duties, if hindi ka napagkakatiwalaan, paano ka pagkatiwalaan ng Panginoon sa bigger or greater responsibilities?
So sabi dito, only by faithfulness in the little things can the soul be trained to act with fidelity under larger responsibilities. So wala pong binigyan ng Panginoon ng malaking responsibilidad na hindi dumadanas ng maliliit na mga pagsubok. Ibig sabihin lang na kung mas malaki na yung pagsubok na ibinibigay sa'yo, ibig sabihin mas greater yung responsibilidad na iyong kakaharapin. At inihahanda tayo ng Panginoon. Sabi po, next, humility and willingness to learn. So, kinakailangan tayo magkaroon ng ganito na pag-uugali. Humility, pagpapakumbaba, at willingness na matuto. Na pag nireveal na yung ugali natin, ay may pakumbabang puso tayo na tanggapin yun at willing tayo na matuto at baguhin yun. Sabi dito, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So, are we praying this to God? Are we praying the same with David na sinabi na, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Hinahayaan ba natin ang Panginoon na i-search out yung ating mga puso? Hinahayaan ba natin ang Panginoon na i-try tayo, i-test tayo para makamit natin or para ma-purify tayo? Ang sabi pa dito ni David, and see if there be any wicked way in me. And tingnan mo, Panginoon, kung ano pa yung mga kasamaan na meron ako. At ilid mo ako in the way everlasting. Nananalangin po ba tayo ng tulad nito? Di ba po? Hindi. Kasi parang minsan kapag sinasaway tayo, parang ayaw natin na parang ayaw natin tanggapin. Wala tayong humility, wala tayong willingness to learn. Bagkus nag-justify tayo. Hindi tayo nagkakaroon ng prayer na tulad ni David, na search me, O God, and know my heart. So, and last one, kinakailangan po natin na trust in God's purpose. Kinakailangan po natin magtiwala sa kaparaanan ng Panginoon. Sabi nga po, di ba, sa Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Parati po nating pakatandaan na hindi pa natin alam yung future o mangyayari sa hinaharap natin. Alam na po ng Panginoon kung anong mangyayari at anong kahinatnan natin. Kung kaya't kailangan po natin ng submission, surrender sa Kanya. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. At ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil ayon sa pagkatawag sa atin at ayon sa purpose or ano bang Tagalog ng layunin para sa atin ng Panginoon. So, nawa po ay naintindihan natin ang mga bagay na ito, na kung paano tayo dinisiplina ng Panginoon through trials, through going through a lot of difficulties in life. So, bago po tayo ma-purify, hindi po shortcut or hindi po diretsong ma-purify yung character natin. We need to go through a lot of process and we have to be patient and just submit to God everything na ating pinagdadaanan. At kailangan po natin ng constant communication, constant prayer to Him para po patuloy po siya nagagabay sa atin at magbigay sa atin ng strength para ma-overcome po natin ang lahat ng ating hinaharap na pagsubok. At nawa po magkaroon po tayo ng faith na katulad ni Joseph, magkaroon po tayo ng katulad niya na kahit amidst of the difficulties and darkness sa kanyang buhay na naranasan niya, ay nag-shine out pa rin siya. Mas pinakita niya yung ugali ni Kristo. Mas pinakita niya yung kabutihan kaysa doon sa kasamaan. At nawa din po na sa kabila ng marami tayong pagsubok na dinadaanan, mas piliin po natin na magpakita ng kabutihan at nawa hindi mawala yung pagtingin natin sa ating sarili, yung pagbibigay natin ng pahalaga sa ating sarili, nang sa ganun makita natin yung will and purpose ng Panginoon para sa atin, para sa bawat isa sa atin. So, yun lamang po. Magandang umaga po sa ating lahat and